Lord, salamat po sa hapong ito. Kami po ay nagaganap dahil kami po ay nasa iyong presensya. Salamat sa kalusugan, sa kalakasan, Panginoon, that you have given us, that we could be able to come, Lord, to worship and magnify you. Bless your people, even those who are joining us online. Father, we pray for your divine wisdom, Lord, and knowledge to each and everyone as we sit at your feet, Lord, and listen to your word. Yes. Lord, salamat po, pagpalain mo ang bawat isa. Ganon din ang iyong salita na aming mapakinggan sa hapong ito. Purihin ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede tayong maupo. Hallelujah. Kumusta daw kayong lahat? Bringing to you the greetings of our brethren from South Korea. Praise God that kailan yung punta ako doon. Kararating ko po kagabi. Lumaki po kami dito ng alauna, midnight. So, praise the Lord dahil napakabuti po ang ating Panginoon. 18 years pa anniversary nila. And ginanap po namin ang anniversary celebration at seminar natin doon po sa Prayer Mountain. Yan po ang pinakamalaking prayer mountain dito sa mundo. Dinadayo ng mga tao. And we praise the Lord because kahit malayo yan, naisuli ngayon, kaya yan na. Yung, at least na kapag gather naman, we have 140 plus attendance sa celebration, and we have 98 attendance during seminar. So, maraming hindi nakadalo dahil na malayo. Malayo, magbibiyahe ka pa na 4 na oras, 6 na oras, ganun. But we praise the Lord, marami pang umuwi sa Pilipinas dahil long vacation nila. But praise the Lord, we enjoy the presence of God, although it's very tiring because, ayan, puyat at saka biyahe. Pagbabiyahe ka ng 3 oras, pagdating mo, ayan, service, ganun ba. At, pero, nai-enjoy, nakaka-enjoy kung para kay Lord. Pagod na pagod ka ba, basta para kay Lord, nararamdaman mo dito yung you are doing really a sacrifice for the Lord. Hindi yung pumunta ka doon para mag-relax, gano'n. Although na God had give me the time, rinirmidyo nila yung isang araw na inala ako sa isang flower. Pero umuulan. Pero nagbiyahe pa kami ng malayo. Akala ko kung saan nila ako dadalhin doon pala. That's why umuulan, nakapayong. But anyway, we praise God for this afternoon. Our topic is the power of God's presence. Alam niyo mga kapatid, napakaganda po ang palaging nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya napakapalad yung isang tao na alam niyang i-value, alam niyang pahalagahan ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Mapalad ang tao na during holiday or day off ay hinahanap ang presensya
magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, nagagalak tayo. Alam niyo mga kaibigan, may power. Sa presensya ng Panginoon, there is power. Kaya, ano pong nagagawa ng presensya ng Panginoon sa buhay ng isang nananampalataya sa Panginoon? I would like us to read in Hebrews chapter 4, verse 13. Basahin nga natin. Sabi niya dito, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Yan. Kaya, kung nasa presensya ka ng Panginoon, mga kapatid, makita natin dito na nothing is in all creation is hidden from God's sight. In Psalm chapter 90, before ituloy natin yan, Psalm chapter 90, verse 8, sabi niya dito, sabi niya dito, aglalao kami. I went to Korea and grabe mo ito pa, nag-igurot na jay. Igurot na kami. Gusto nga, bagit kita amok nga igurot. Gusto nga, makisang sabaya ko na. Naglalao ko na yung gusto nga, madamag ko yung Tagalog ka. Nagumag lang yung Tagalog ka. Uray ka maawan ko yung mantig, katungtungtung na kalapan. Anak ka na mo, bumabumbuhan. Gusto nga tiyang susurot, iburot. Uray, wala na. Mayak mo. Wala na. Uray mo, may sa tiway ko. Okay, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. Yan. Titagalog ko na aming mga kasalanan sa harap mo'y nakakayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Kaya sa ulan, wadang tayo yung presensya ni Rob Diyos, ma-expose na yung baso. Ma-expose ni yung baso. Babalan iti liwanag. Ay, may Tagalog pa dito. Ay, Tagalog ko siya. Parang may Ilocano ka kanina. No. Nagtitestimony ka, akala ko parang Ilocano bang narinig ko. Tagalog po. Kaya wala sa isipan ko na may Tagalog dito. But anyway, ayan po. Kaya makita natin dito na kung nasa presensya tayo ng Panginoon, may i-expose yung kasalanan. Kaya tingnan ninyo, ito ang kagandahan eh. Kung nasa presensya tayo ng Panginoon, kahit, alam mo, kahit may nalilihim, pero kung nasa presensya ka ng Panginoon, i-expose ng Panginoon yan. Hanggat hindi mo din matolerate at sasabihin mo kay Lord, Lord, please forgive me. Di ba? Please forgive me. Kahit sasabihin mo, basta. Yan. Basta. Gawin ko. Basta. Ganon. Pero kung nasa presensya ka ng Panginoon, doon ka rin nagpapakumbaba, di ba? Hindi mo din kayang ipairari mo yung kataasan mo. Ganon. Nahanambal ka pa rin sa presensya ng Panginoon
And you can say to the Lord, Lord, please forgive me. Yan. Kaya, ganun ang kagandahan na nasa presensya ng Panginoon. Kaya, napakaganda yung, kung for example, nagkasala tayo, hindi yung ang solusyon is, you run away from the presence of God. Yan. Yan. Magtago ka. Alam ninyo, ang nature ng kasalanan ay, kung nagkasala ka, magtago ka. Diba? Ganon. Magtago ka sa presensya ng Panginoon. Ang gagawin mo, hindi ka, alam niyo kung bakit? Di ba kung nung nagkasala sila Adan at Eva, nagtago sila. Kaya, ganun. Nung nagkasala na sila, nagtatago sila. Kaya sabi ni Lord, where are you? Where are you? Sabi ni Lord sa kanila. Samantala nung hindi sila nagkasala, ang ganda yung fellowship nila. Pero nung nagkasala sila, nag-disobey sila, ayan, nagtago na sila. Pero kahit nagtago na sila, hinahanap pa rin ni Lord. Kaya I tell you, kahit magtago kayo, hahanapin kayo ni Lord. Alam niyo paano kayo hanapin ni Lord? Al-alyan na kayo ni konsensya mo. Mumultugin kayo ng konsensya ninyo. Palalabasin din kayo sa konsensya ninyo. Dahil ang umusap si Lord. Amen? Kaya napaka-powerful ang nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya kung nagkulang tayo, in spite na nalayo tayo sa Panginoon, mas lalo tayong lalapit sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Ang Panginoon, siya lang ang tunay na pwede nating pangkukutan ng kalakasan. Kung magtago ka sa Kanyang presensya, palakasin ka ng Panginoon. Pero kung magtago ka kung saan-saan, hahabulin ka ng Diablo. If you are running away, tapos kung lilingon ka, titingnan mo, ang Diablo ang bumahabol sa iyo. Pero kung magtago ka sa presensya ng Panginoon, at sabi mo, Lord, Lord, patawarin mo ako, kuberan mo ako. Tapos, kung pupunsa si Diablo, hindi makalapit sa iyo. You know why? You are covered with the presence of God. Alam niyo yung yung Petromax. Uso yan noon eh. Sinong nakakaalam ng Petromax? Oo, alam natin. Yung Petromax. Lampara. Yung Petromax, ganito yan. Di ba, liwanag sa loob? Yes. Liwanag sa loob. Pero covered with glass. Covered with glass. Kaya kahit maraming mga insekto na pwedeng patayin yung liwanag, hindi sila makapasok kasi covered with glass. Ganon din. Kung ikaw ay magtago sa presensya ng Panginoon, God will cover you. Nagaya yung mga manok, no? Kung darating ang uwak, ang ngayon diya, uwak. Kung darating ang mga uwak na, ang mga uwak, gusto niya kakainin yung mga chicks ba? Diba? Tapos, ganun yung mother ng manok ko. Tapos, sino ang mga sisig doon? Hindi makapalagnin si uwak. Parang ganun ang natin. If we come to the shadow or the shelter of God. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Pangalawa is, pangalawa is in Psalm chapter 31 verse 20, shelter in God's presence. Yan. Yan din. Konektado ito. Okay. Sabi niya, in the shelter of your presence, you hide them from all human intrigues. You keep them safe in your dwelling from accusing tongues. Yan. Shelter. Kailan yun yung shelter natin? Wala kayong trabaho, wala kayong pupuntahan, wala kayong yung mga na-terminate, wala silang pupuntahan.
wala silang titirhan. Ayan, magsishelter sila. Dahil nag-shelter sila dito, they are safe. Listen it? They are safe. Pagdating nila dito, lalo na noon, daming mga transient na nag-terminate na nagre-refuse dito. Pagdating nila dito, parang yung, ano ba, parang yung may gano'n sila na nagulo-gulo yung buhok, gano'n. Lalo na kung puyat na puyat sila, parang, pero kung darating sila sa presensya ng Panginoon, wow! Nababago. Dahil sa presensya ng Panginoon, lumiliwanag. Yan. Tumataba, gano'n. Kaya, wala kang magsishelter dito na hindi tumataba. Amen. Oo, totoo yan. Promise. Yung may problema lang siguro sa tiyan. Ang magsishelter na hindi tumataba. Huh? And ganon din sa Panginoon. Okay? Ganon din sa Panginoon. Kaya sabi niya dito, in the shelter of your presence, you hide them from all human intrigues. Ayan. Kaya pati yung mga ng mga amo, pati yung mga sinasabi ng mga amo, mga hindi magagandang salita. Ayan. Parang ang sakit-sakit ng una. Pero kung ikaw ay mai-immerse sa presensya ng Panginoon, parang baliwala na. Yeah? Why? Because God is covering you. Okay? Amen. Amen. Number three is light in God's presence. Yeah? There is light. Sabi niya sa Psalm chapter 9, sabi niya, blessed are those who have learned to acclaim you, who walk in the light of your presence. Praise God. Alam niyo kung walang ilaw, hindi mo alam ang direction mo. Kung walang ilaw, hindi mo magawa ang gagawin mo. Kung walang ilaw, baka mababaltog ka. Yeah? Kung walang ilaw, maraming bagay na mangyayari na negative. Ayan. Alam niyo, sa pagpunta ko sa Korea, diba sabi ng Panginoon na siya ang liwanag sa buhay natin. Kung mawawala ang Panginoon sa buhay natin, ano ang mangyayari? Mawawala yung liwanag. Parang ma-blind na ang isang tao. Kung ma-blind na ang isang tao, alam niyo ang gagawin niya? Lumalakad siya ng darkness. Lumalakad sa darkness. Once na lumalakad siya sa darkness, hindi niya alam kung ano ang direction ng buhay niya. Ganun. Kaya marami ding mga naliwanagan. Nakita nila ang liwanag. And after that, nawala sila sa liwanag. Anong buhay nila ngayon? Tatay tayo, nagbarbartukon. Doon na sila, naglalasing na. Naglalasing na. Puros yung makikipagpaligsahan na kahit araw ng linggo. Kaya sabi ni Pastor Benny, mayroon daw nagikay yung paligsahan ay magkaano ng motor-motor na nagtatambling na what? Ay. Mayroon daw nabali ang paa. Nabali ang paa. Kaya hindi na makatrabaho, kaya inuwi na sa Pilipinas. You see? Marami
may nawala na. Nawala na sa presensya ng Panginoon. Kaya ano na, nagdadambling na. Wala ng pera. Imagine ang taas-taas ng sweldo sa Korea. Sa lahat ng Asia, Korea ang pinakamataas ng sweldo. Dahil ang basic lang nila doon ay double ng sweldo dito ng katulong. Yan ang pinakababa, basic lang yun ah. How about yung mga overtime ano nila? Ang tataas yung sweldo nila. Pero bakit wala? Why? Because ninanakaw ng kaaway. Umalis sila sa liwanag, pumunta sila doon sa darkness. Ano ang nangyayari? Wala ng direksyon ang kanilang buhay. Kaya, always come to the presence of God. Amen. Always come to the presence of God. Dahil ito po ang nagbibigay ng kalakasan para hindi tayo malugmok sa anumang kapahamakan sa buhay. Kaya sana po tuloy-tuloy pa rin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ano bang problema? Ano bang problema? Hindi yan sana ang dahilan para tayo ay lumayo sa presensya ng Panginoon. Alam niyo, Kristiyano ka man at hindi ka Kristiyano, maraming problema. Isn't it? Pero ang diferensya, at least kung Kristiyano ka, alam mo hindi ka nag-iisa. Karamay mo ang Diyos. Kaya, we need to really do our best na maglingkod sa Panginoon. Mag-obey sa Panginoon. Dahil habang tayong malakas, paragi ko sinasabi ito, kahit saan ako pumupunta, hindi lang yung pagbabalik ni Jesus ang ating inaantay. Ang inaantay natin, yes, we are waiting for the rapture. Especially is, ano na ang nangyayari ngayon? Kahit sa Pilipinas na lang. Imagine, naglindol sa Cebu. Tapos naglindol sa Luzon. Tapos naglindol sa Mindanao. Tapos bumalik na naman sa Cebu. Tapos bumalik na naman sa Pilipinas. Yes! Grabe ang mga pangyayari. Parang, alam niyo, sa akin, hindi ordinaryo ito eh. Yeah? Tapos hindi na iran-rana, hindi, ano sa Tagalog yun, hindi na iran-rana? Hindi? Nagkataon. Hindi nagkakataon na grabe ang korupsyon. Yeah? Grabe ang korupsyon kaya sa atin. Flood control. Kaya nag-umulan at nag-flood at na-expose ang flood control. Ngayon, nag-earthquake na naman para ma-expose din ang infrastructures, mga kalsada, mga, ayan. Sige! Pero kawawa naman ang mga tao. I believe that God is doing something. That's why we continue to pray for our nation. Continue to pray for our government officials. Sana bigyan ng Panginoon sila ng wisdom para masugpo ang korupsyon sa ating nasyon. Ay talagang hindi mo maiwasan, yung mga tao na talagang nagagalit sila. Imagine, mali-malita. Ngayon lang ako nakakitang mali-malita na pera. Kahit sa picture lang. Tapos natawagin pa nilang basura. Imagine. Let's continue to pray. That's why never go away from the presence of God. Yeah? Dahil we don't know. Alam niyo, isang hinahandaan natin, hindi natin alam kung kailan kukunin ang Panginoon ang buhay natin.
Pero pangalawa na naman ito na pumunta ako sa Korea. Before ako, ay dumating na flight ako dito ng Friday ba? Yes, Friday. Sa Friday na yan, doon nila pinaong yung isang namatay. He is, mas bata 34. Nung na-carjack arrest noon, 36 yung taga-Camp 4. Pero itong latest na ito, 34 daw. Ganon, nakapaklab, nakadapa daw doon sa apartment nila. Patahin. 34 years old. Imagine that. Nung pumunta ako noon, the same, pero 36. Itong latest na ito, 34 years old. Umaga daw yun, alas 8 daw, yung matawag sila. At tatawagan nila para kakain sila. Bakit wala itong kasama natin? Nung pinuntahan nila ulit, ayan, naka-upload dyan, nakadapa doon, patay. 34 years. Just imagine. Batang-bata. Ganun talaga ang buhay. Kaya nga, every time na magigising tayo, magpapasalamat tayo. Dahil gising pa tayo. Maganda sana kung sasabihin ni Lord na, okay, kung 45 ka na, kukunin kita. Maganda sana kung gano'n. Para kung malapit na, sige, kulyukin na, para sige naman, kainin mo, enjoy mo yung mga sundo mo, di ba? O, kung malapit na, uuwi ka na, sabihin mo, mga kabakay, kapamilya, mag-enjoy tayo. Malapit na akong kwan. Pero hindi natin alam. That's why it's good for us to live here. Always being ready. Yeah? Kaya kung gear off natin, yan, kailangan magiging matatag tayo sa ating pamilya. Amen? Another thing is, there is guidance and protection in God's presence. Dito po sa Psalm chapter 139, let's start in verse 7. Sabi niya dito, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. Napakaganda, no? If I rise up on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Next. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is a light to you. Verse 13. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Dito natin makita, mga kaibigan, na hindi natin pwedeng maitakbuhan ang ating Panginoon. Kahit saan tayo. At dito din natin makikita na ang pinaka-safe talaga na dapat natin pagsilungan or takbuhan ay ang presensya ng Panginoon. Kahit saan ka pupunta. Agawid ka uwi ka sa Pilipinas, maraming
Kahit punta ka sa Amerika, marami din silang doon. Marami, may sarili din nilang problema doon. Tignan ninyo si Kurt, Charlie Kirk. Charlie Kirk. Charlie. Yeah? Yes. Kahit punta ka sa kung saan ka punta. Punta ka sa Israel, mas kakao doon, mas lalo doon. Mga neighboring countries, ayan. Kahit punta ka kung saan. At punta ka doon sa air. Huh? Mas lalo pa, baka mag-crash pa. May turbulence kahapon. Kami noon. Yung mga tao. Medyo may nagpapanik. Tapos lalo na yung pumunta sa CR. Alam niyo, kahit dyan, kung nasa presensya ka kay Lord, ay kahit anong problema, kahit anong sitwasyon, alam mong safe ka kay Lord. Alam mo ninyo dito sa Congo, sabi nila, ay walang earthquake dito, walang earthquake dito. Sino bang nakakaalam? Sino bang nakakaalam? Kahit walang earthquake, kung may tsunami, malapit tayo sa... Alam niyo, Hong Kong is surrounded, puros island, surrounded with waters, Ay, kung talagang natikiwaran. Halloween. Alam niyo sa Bible, sabi niya, kung bakit nag-aalon, kung bakit nag-aalon, kinikiwar daw ni Lord. Ayan. But if we are in the Lord, kung nasa Panginoon tayo, alam natin, kahit anong mangyayari, alam natin na safe tayo sa Panginoon. You know why? Alam niyo mga kaibigan, kung talagang kumilos si Lord, kahit nag-earthquake dyan sa isang bakay doon, pwedeng i-protect ng Panginoon kung saan yung kanyang mga anak. Amen. God can do that. Kaya, ang napakaganda, yung talagang pananampalataya natin sa Panginoon, siguraduhin natin na kasama natin ang Panginoon sa buhay natin. Kasama natin, palagi siya ang kapartner natin. Kung nararamdaman mo, parang lumalayo na siya, haranahin mo siya. Diba? Haranahin mo siya, kantahan mo siya. Manalangin ka, suyuin mo siya. Ganun. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, ganun ang paglingkod kay Lord. Marami tayong mga problema, but praise the Lord because kung nasa Panginoon tayo, sabi yung isang nag-testimony, nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit baguhan ako dito. But because I trust the Lord, sabi niya, nakikita ko yung very smoothly yung ginagawa ng Panginoon sa buhay. Ganun. God will bless us. Yung anniversary namin anniversary nila sa Korea. Siyempre, every time before na uuwi sila, talagang prayer ang ginagawa namin dahil puyat sila, tapos malayo pa ang lugar. Driver, mga puyat sila, tapos pagod. May tatlong sakyan na muntik naman, pero yung isa daw talagang naidlip siya. Pero ang
Tapos nabangga doon sa medyo, nagbangga doon sa pader ng ano. Tapos pagbangga na dyan, may isang bus daw na itaon nga pinuntok di jay pilig na. Ya? Nabangga ngay naisadsad na yung sakyan nila, bigla din sa kabila, boom! Sabi daw, ang akala nila yung mga gulong nila lahat, yung nasira at saka kwan. Pero nung tinignan daw nila, wow, praise the Lord, gas-gas na. Tingnan ninyo, napaka-importante. Tapos yung isa na naman, yung isa daw, biglang naiglit din. Tapos iba yung pinuntahan ng pinuntahan niya kasama ay pinuntahan niya na linya. Tapos sumigaw daw yung nasa front. Tapos in ganon niya, muntik na ano na naman, nagasgas. But the very good girl there is walang sasakyan. Otherwise, nagganon eh. Talagang nakita namin yung protection talaga ng Panginoon. Siya talaga ang kumikilos kung tayo talaga ay magsambita sa Kanya. There is protection in the presence of God. Amen. Hallelujah. And the last one here is in Jeremiah chapter 5. Verse 22 to 24, sabi niya dito, "Should you not fear me, declares the Lord." Di ba ninyo ako katakutan? Should you not tremble in my presence? I made the sun a boundary for the sea. Di ba, kung pupunta ka sa kwan, lalo-lalo na punta ka, ay dito sa Hong Kong na, Ayla Island. Lalo-lalo na kung pupunta ka doon sa Pangasinan, di ba yung 100 islands na naman? Yan. Pero gumawa ng Panginoon pala ng boundary, ano? Every island, ang Panginoon ang gumawa ng boundary for the sea. An everlasting barrier, it cannot cross, sabi niya. The waves may roll, but they cannot prevail. They may roar, but they cannot cross it. Tingnan ninyo? Next verse. But these people have stubborn and rebellious hearts. They have turned aside and gone away. Verse 24. They do not say to themselves, "Let us fear the Lord our God, who gives autumn and spring rains in season, who assures us on the regular weeks of harvest." Ibig sabihin, ang Panginoon ang may kontrolado sa lahat. Siya ang may kontrolado sa lahat. Kaya lahat ng mga nangyayari ngayon, ang Panginoon ang may kontrol. Kaya, kung siya ang may control sa lahat, anong gagawin natin? Let us continue to trust and continue to obey Him. Kahit minsan parang tinatamad ka. Parang gusto mong mamasyal-masyal. Yan. Pero nakakapagod din around ka dyan. Mas maganda pa yung nasa presensya ka ni Lord dahil mapapalakas ka. Alam niyo kung day off ninyo at kung saan-saan kayo lang pumupunta, wala kayo sa presensya ng Panginoon. Pag uwi ninyo, ang bigat-bigat ng pakiramdam ninyo. Well, yes, totoo yan. You know why? Palagi ko ang sinasabi, ay, kung wala ka sa presensya ng Panginoon, kung saan ka pumupunta, sasabi ng mga dinubnita, dito, kung saan ka pumupunta. Kaya pag uwi mo, nakasabit na sila. Sa pagtatrabaho mo, kasama mo sila. Kaya kahit kaunting bagay, sensitibo.
sumumpat ka ni amo mo. Sumagot ka na, imbis na hindi mo alam sumagot. Kaya, sana po i-value natin ay ang buhay natin, ang hininga natin, lahat-lahat, kontrolado lahat ng Panginoon. Kahit yung mga alon na yan, kontrolado ng Panginoon. Kahit yung kung saan siya kung ano ang aabutin niya doon sa gilid, kontrolado ng Panginoon. Yan ang sabi niya. Kaya kung hindi alam ng Panginoon na ma-tsunami ang hindi pwede. Because He is in control of everything. Ganon din ang buhay natin. Kung ayaw ng Panginoon na mamamatay tayo, hindi tayo mamamatay. Pero kung gusto nang mamamatay tayo, wala tayong magawa. Kontrolado niya. Kung sabi niya, tama na ang paghinga mo. Sabigat kasi niya, sabi niya, tama na ang paghinga mo. Sobra na. Yan. Naghirap na. Hallelujah. Kaya dito sa Psalm chapter 91, let us read chapter 91 as our conclusion. Okay, kayo ang magbasa. 1, 2, 3. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Louder. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Hallelujah. Next. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Next. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Next. If you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for He acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Okay. Oh, you see? Yan. Kaya napakaganda na, alam niyo itong Psalm 91, napakaganda ng ulitin ninyo. Nandoon na lahat. Nandoon na lahat. Kaya, aside yung Psalm chapter 23, napakaganda rin itong Psalm chapter 91 na ulit-ulitin ninyo. You will feel and you will see the protection and the provision of the Lord na hindi ka papabayaan. He will lift you up, sabi niya doon. Ang napakaganda, sabi niya, kung talagang tayo manampalataya sa Panginoon at maglingkod sa Kanya, ito ang isang blessing ng Panginoon. With long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. Ibig sabihin, iingatan ka para humaba ang buhay mo. Alam niyo kung bakit madaling mamamatay ang tao? At hindi na ingatan eh. May sakit, may accidentally, or everything, kaya yan. But the promise of the Lord, we can see the promise of God. Sabi niya, because you love me. Sabi niya noon, because you love me, di ko mababa
pababayaan, sabi ng Panginoon. Aalagaan mo, sabi ng Panginoon. Kaya, we praise the Lord for the promise of God. And we know that the promise of God will never fail. Amen? Kaya patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. Ano man ang mga problema natin, ayun, walang tao na nabubuhay. Abnormal ang tao na walang problema. I tell you. Yung mayroong ganun lang, walang problema. Tingnan ninyo, lumalakad ka, parang walang problema, nag-i-smile kung saan-saan. Ganun. But kung normal ang tao, may problema talaga yan. Because that is the one reason, one way that God will refine us so that we could look up unto Him. Alam niyo kung walang problema, pa-relax lahat, wala. Walang seryosong buhay. Walang seryosong pananampalataya kung walang problema na darating sa buhay natin. Kaya, we praise the Lord because God allowing all this. But remember, God is in full control of everything, especially His people who trust Him. Kaya, kung siyang may kontrolan mo sa lahat, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, things will work together for good to those who love Him. What is that verse? Romans chapter 8:20. Yan. Remember ito i-class mo na. Lalong-lala kayo na nanampalataya sa Panginoon. Kaya kahit anong problema, kung ikaw ang nananampalataya, kaya ganito napakaganda yung faithful ka sa Panginoon. Ito, saan muna natin. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Sino ang nagmamahal sa Kanya? Of course, we believers. Yeah? Who have been called according to His purpose. Tignan ninyo ito. And all things, God works for the good of those who love Him. Kaya, kailangan na this word will be inculcated in our hearts at kailangan na talagang ipapuso at alamin natin na sa buhay natin, isang nananampalataya na nagmamahal sa Panginoon, lahat ng mga pangyayari may plano sa Lord. Amen. Negative man, positive man. At kaya ito ang kagandahan. Napakaganda yun. You know that you are doing your best and serving the Lord, but still bakit may mga kalamidad, may mga problema na darating. You are confident to say, na magsabi na, I know, Lord, that things will work together for good to those who love you. Alam mo, may ginagawa si Lord. Amen? Amen. Pero kung alam mo nga, delinquente ka sa Panginoon, alam mo nga, hindi mo pa rin ginagawa ang kagustuhan ng Panginoon. Alam niyo kung may mga kalamidad na nangyayari, alam niyo yan, mangusap ang Panginoon. Alam niyo darating na ay ang papasok sa isipan niyo, Lord, sorry po, kasi hindi ko ginawa. Nagigilty ka rin. Diba? Nagigilty ka rin. Ang una mong sisingin sarili mo. Sigurado mo. But if you are doing the will of the Lord, you know that sa puso mo. Alam mo yan na ginagawa mo. Pwede mo masabi kay Lord. At alam mo talaga na may plano si Lord. Even God allowed it. But it will turn, sabi niya dito, things will work together for good to those who love Him. May plano niya. At ang plano lang yan, parang negative, but God will turn it into positive. Why? Because you love Him. Amen. Yeah? Yan, kaya antayin na huwag tayong malidismaya kung darating ang mga pagsubok sa buhay natin. Mas lalo natin mahalin si Lord.
and the negative will turn into positive. Lord, salamat po sa salita mo na aming napakinggan sa hapon ito. Itanim mo po sa kaiputuran ng aming puso. At hayaan mo po na ito po ay maghari, Panginoon, manatili sa buhay namin. Para kahit anuman ang mga pagsubok na darating sa buhay namin, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na nandyan ka, na hindi mo kami pinapabayaan. Lord, bless each and every one, Lord. Tuparin mo ang pangako mo sa iyong mga anak na mga naglilingkod sa iyo. Thank you for your word. Bless your people. Bless each and every one, even those who are joining us online. Father, I speak your blessing upon each and every one of your people as we continue to serve you faithfully. Father, we thank you. We give you the praise of God for your worthy to be exalted. This is our prayer in Jesus' name.